Hello, Scorpio Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading for January Manifestation Forecast. May lumabas na full card, a new beginning. So, aasahan mo daw ang isang magandang, bagong, unfamiliar na pagkakataon na naghihintay para sa'yo. So, mamaya tignan natin kung lalabas siya, okay? So, ito po ay isang manifestation reading. So, ngayon, Scorpio, sa ating video for today, tayo ay mag-manifest para sa buhay mo. Okay? So, simulan na natin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Scorpio ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your current energy, current situation, meron po kayong the High Priestess. Beautiful. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa buhay mo ngayon para sa manifestation mo? The Page of Wands. In the area of what you need to do, the World card. Beautiful. In the area of what you need to focus on, the Death card. Interesting. In the area of what's coming in, the Empress card. Yes, napakaganda. In the area of your divine messages, the Nine of Wands. In the area of your fortune, wow, the full card. Lumabas ulit sa atin, Scorpio. Talaga namang bagong simula, bagong pagkakataon, bagong buhay. This is really a good adventure. Congrats po. In your near future, meron po kayong the Nine of Cups. Wow. So alam mo na, Scorpio, kung lagi po kayo nanonood sa akin, ito na yung moment mo to make a wish. Ngayon na, pumikit ka na, mag-wish ka na, because si Nine of Cups na ang bahala dyan. It will be granted for you. Congrats po. In what's missing, ano yung kulang na missing puzzle piece para once and for all, yung manifestations mo yung maganap na, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Scorpio, thank you po for all of your donations and sa mga hindi nag-i-skip ng ads, nako, malaking bagay po yan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading for Scorpio dito sa ating channel. Salamat din po sa mga nag-like and nag-comment, malaking tulong na rin po yan. So, in the background of your energy, the Ace of Pentacles. So, wow! This is all about you getting that opportunity. Kumbaga, wala kang sasayangin na pagkakataon. Alam mo kung ano yung mga bagay na maaari mong kunin, pakinabangan, maging kapaki-pakinabang sa buhay mo. Kumbaga, wala kang sasayangin na pagkakataon. Kung may mag-offer, kung merong biglang magyaya, o kaya meron ka nakita na possible na pagkakakitaan mo, nandun ka, ready ka to grab it, ready ka to take your chance para sa magandang dulot ng blessing na ito. So, sinasabi dito, may darating. May pagkakataon na darating para sa'yo. Makukuha mo ang matamis na bunga. Ang kailangan lang kahandaan mo to fight, to begin, to take a risk, and to move. Kasi para sa'yo talaga to. Pero syempre, kailangan mo pa rin ipakita yung effort mo para patunayan kay universe, kay God, na talaga namang gustong-gusto mo to. Seryoso ka dito. Okay? In your core energy, you have the High Priestess. Alam ng yung spirit guides na marami kang tanong ngayon. Marami kang gustong masagot, marami kang gustong malaman, and ayaw mo kasing kumilos ng pabara-bara. Gusto mo muna sigurado. Gusto mo muna meron kang mapanghahawakan bago ka kumilos. Which is very natural. Pero sabi dito, trust your instinct. Pag alam mong sayo, pag alam mong kaya mo, kahit hindi ka sure, ilaban mo. So, yung intuition mo will tell you what to do. Kaya importante na magmuni-muni ka, mag-meditate ka, kahit sa kwarto lang, yung mag-isa ka lang sa kama, maupo ka, mahiga ka, pumikit ka, and then namnamin mo lang yung katahimikan ng paligid at doon papasok yung mga bagay na ano yung dapat mong gawin. You will feel it and you will understand it. Kapag payapa sa puso, yun. Okay? Clarify natin siya. The High Priestess being clarified by the Queen of Cups. Yes, listen to your heart. Napakasimple ng payo sa'yo dito. Marami kang duda, marami kang questions, marami kang takot. Pakinggan mo ang puso mo and follow it. It will lead you to the right door. It will lead you to the right way. Okay? Sabi rin dito, huwag mong kalimutan ang sarili mo sa equation
kapag nagpaplano ka sa buhay. Alam daw niya na may abilidad ka, kayang-kaya mo tong gawin. Sky is the limit, kumbaga, no? Yung mga posibilidad nasa sa'yo. Kaya don't doubt yourself, don't question yourself, just do your best. And kapag maligaya ka dyan at payapa ka, nasa tamang landas ka. Okay? So, Scorpio, since ito po ay manifestation reading, ilapag mo na sa baba yung mga manifestation mo because it will come true. Isulat mo sa baba, I claim, I manifest na blank in my life will happen, it will be yours. Isang malaking factor ng manifestation ay ang pagsusulat. So do that, gawin mong journal ang comment section natin, it will happen para sa'yo. Okay? In what's your blocking this time, you have self-compassion and authentic self. Yes, yakapin mo daw kung sino ka talaga. Parehong kagandahan at kabulukan mo. Maganda at pangit. Parehong yan yakapin mo. Halimbawa, pandak ka. Tapos lahi kang niloloko na pandak ka. Yakapin mo yun. Angkinin mo. So that nobody can really use that word para paliitin ka. No? So, kung ano man yung mga pangit sa'yo, yakapin mo mabuti yan para hindi na siya maging sagabal pa in the near future. Okay? You also have self-compassion. Mahalin mo ang sarili mo. Maging mapang-unawa ka sa iyong sarili. Kung meron mang dapat ka una-unahang cheerleader ng buhay mo, ikaw yon. Ikaw dapat ang number one fan ng sarili mo. Kaya tigilan mo na yung mga pangit na sinasabi mo sa iyong sarili. Halimbawa, pag meron kang gagawin, lagi mong sinasabi, ay nako Scorpio, tatanga-tanga ka talaga. Ay nako Scorpio, mali ka naman, bobo ka talaga. So, wag mong kausapin ang sarili mo negatively. Okay? Because that will make a difference. Kapag lagi mo binuboost o pinupush ang sarili mo with good messages, tatapang ka, lalaban ka, at magiging positibo ang outlook mo sa bagay-bagay. Okay? In what's blocking in your life, meron ka pong Page of Wands. Si Page of Wands, sinasabi ng yung spirit guides na kaya naharangan ang manifestation mo kasi lagi kang umaatras. Pag may dumarating na bagong bagay, imbes na yakapin mo, nilalayuan mo, ina-avoid mo. Halimbawa, may bibigay sa'yo na trabaho, sabi, oh Scorpio, bagay ka dito ka na lang, tanggapin ka namin. Sabi mo, ay ayoko po, hindi po ako magaling, baka po hindi ko kaya yan, wala po akong experience dyan, sa iba nyo lang po ibigay. Bakit mo daw hinihindian yung mga pagkakataon? You need to be adventurous this time. Mag-try ka naman ng mga bago. Sumubok ka naman ng mga bagong experiences na maaaring magdulot ng mga magagandang bagay sa'yo. Okay? Learn to be an explorer. Maging Dora ka naman this time, no? Maging Dora the Explorer ka para makita mo yung mga potensyal na mga bagay na kaya mo pala. Tingnan mo, pag tinry mo lang, may isip mo na, ay, kaya ko pala to, madali lang pala. Bakit ko pinahirapan ang sarili ko? So, you don't need to quit bago mo pa man gawin. I-try mo lang, subukan mo lang, and you will see na kayang-kaya mo pala yan. Okay? Clarify natin siya. The Page of Wands being clarified by, tumilapon, the Hermit card. Yes. Sabi dito, lagi ka kasi nag-iisip ng excuse. Lagi mo iniisip na, ay, may much better pa dyan. Ay, hindi yan para sa akin. Lagi mong nilalaliman yung mga bagay-bagay. Kahit naman napakasimple lang, napakadali lang. You're always trying to find grandness, bigness. Kailangan malaki agad. Kailangan successful agad. Kailangan perfect agad. Pero dito sabi ng yung spirit guides, kung meron ka mga bagay na iniisip mo, dapat okay na, dapat ayos na agad. Minsan, kailangan mo talagang daanan yung proseso. Hindi mo kailangan malaman lahat ang sagot. Okay? Hindi mo kailangan malaman lahat ng sagot. Just trust yourself and the answers will come. Ang kailangan mo dito, experience. Kapag na-experience mo, doon papasok ang mga sagot. Marirealize mo rin na yung hinahanap mo nandito lang pala. You've been searching a lot or you've been searching your whole life for something na may saysay or something na magdidiretso ng landas mo. Pero heto, may binibigay sa iyo ang kapalaran. So let yourself shine. Lumabas ka na sa isolation mo. Huwag ka lagi nagkukulong dyan at nagtatago. Yakapin mo yung mga bagong bagay. Be visible. Show up, no? Para makita mo kung ano yung mga bagong hantad para sa iyo. Okay? In the area of what you need to do, you have the World card. Get out of your shell. Eto ka, nag-isolate ka.
may dapat kang yakapin pero nagtatago ka, umaatras ka. Dito, pinapayuhan ka, lumabas ka sa mundo mo para magbago ang kapalaran mo. Siguro napapansin mo, paulit-ulit-ulit lang lahat ng nangyayari. May gagawin ka, may problema, eto solusyon, balik ka na naman sa umpisa. Paulit-ulit lang. So if you want your life to change for the better, sumugal ka naman. Kung mawala ka naman sa nakasanayan mong limitadong mundo, at i-achieve mo yung mga success na pwede mong maabot. Kompletuhin mo na daw, narinig ko. Meron ka daw dapat kompletuhin, lakarin na yan, asikasuhin na yan para makalarga ka na. Okay? I-close mo na yung past, isara mo na yung past cycle mo, wala ka na maihita doon kasi may naghihintay sa yung bago. Okay? Harapin mo tong mga bago na to, yan talaga yung para sa'yo. Clarify natin. The world cards being clarified by you have the Page of Swords. Yes, may darating talaga sa yung good news this time, whether call, text, chat, or email, or good information na makatulong sa'yo para isara na yung past. Example, meron kang past lover, no? Pabalik-balik siya, umaasa ka pa rin na babalik siya, pero narinig mo na yung information na, ay, may bago na. So, dahil narinig mo yung balita na may bago na siya, isasara mo na yun sa'yo mo, ay sige, move on na ako. So, ready ka na for a new chapter, halimbawa. O di kaya ganito, example, may narinig kang balita na, uy, bukas na yung job for Korea, nakapasa ka, pwede ka na daw. So, isasara mo na, kukompletuhin mo na yung mga dapat kompletuhin para makalarga ka na, makalipad ka na. Parang ganon. Kung natatakot ka man, Scorpio, na, ay, hindi ko alam yan eh, hindi ako marunong dyan, paano ba yan? Maging matanong ka. You can learn as you go. May mga bagay talaga sa buhay natin na hindi natin totally alam. Pero ang importante, marunong ka na kilalanin na hindi mo alam and then ready ka to learn. Basta handa kang matuto, kaya mo kahit ano. Okay? Important to, alalahanin mo. In the area of what you need to focus on ay ang ending. Okay? Meron daw sa buhay mo na dapat nang matapos. Ikaw to, death card to, Scorpio to, no? So sinasabi ng yung spirit guides na panahon na para tapusin yung isang bagay na dapat mo na i-close at tanggapin sa sarili na okay na yon, tapos na, ready na ako for something new. Okay? Kapag may natapos, ibig sabihin may papasok na bago. May darating na bago. Kaya wag mong katakutan ang mga pagtatapos. Okay? Sabi rin dito, panahon na para mag-evolve ka. Para kang Pokemon, di ba? Panahon na para mag-transform into something better. Halimbawa, kung may natapos na isang project, panahon na para baguhin din yung pananaw mo sa isang bagay para mag-swak ka sa mga bagong pagkakataon. Example, natapos na yung trabaho mo na graveyard shift. Okay? And then, may bagong trabaho na pang-araw naman, 9 to 5. So, kailangan talaga mag-transform ka para swak ka do sa bagong gagalawan mo. Okay? Clarify natin siya. Death cards being clarified by, tumilapon, the Hierophant. Yes. Dito, sabi, meron darating daw na bagong tao na gagabay sa'yo para tulungan ka sa transition mo na ito. Okay? Nanggaling ka sa isang bagay o sa isang talagang siguro masalimuot at tatapos na at ready ka nang bumitaw doon at sabi mo, sige, okay na yun. Move on na ako. May darating naman na bago with the Ace of Pentacles. So, sa bagong papasukin, sa bagong mangyayari, itong taong ito, the Hierophant, siya yung gabay mo. Pwedeng mentor, teacher, magulang, kapatid, or a new co-worker. Siya yung tutulong sa'yo para gumaan lahat. Para maproseso mo, maayos mo, maging smooth sailing. So, kung may darating na tao sa buhay mo para tulungan ka, kunin mo lang yung tulong. I-embrace mo yung opportunity para matuto ka pa, para gumaan ang lahat sa'yo. Okay? In the area of what's coming in, you have narrow pathway, tread thoughtfully. Sabi dito, pag-isipan bawat hakbang. Dahan-dahan lang. Dapat bawat proseso ay iniisip mabuti para tama ang hakbang. Okay? You also have stepping into power. You are strong beyond measure. Yes, magaling ka, mahusay ka, malakas ka. Kaya wag na wag mo nang pagdududahan ng sarili mo, especially your skills. Okay? In what's coming in, meron kang the Empress card. Wow, Empress card, sabi dito, mabubuo na yung mga bagay na inaasikaso mo.
Kung dati parang hirap na hirap ka, sabi mo, paano ba to? Paano ba yan? Itutuloy ko pa ba? Makukumpleto ko ba to? Matatapos ko ba to? Yes. Things will be created successfully in your favor. Empress card is an abundant energy. Talagang yayabong, lalaki, successful, punong-puno, apaw na apaw. No? So kung ano man yung ginagawa mo, asahan mo, successful ang outcome nito. Kaya importanteng payo sa'yo na yung spirit guides this time, Scorpio, is to take care of yourself. Okay? Matulog kung kinakailangan, magpahinga, kumain ng tama, mag-exercise, protektahan mo ang sarili mo physically and mentally para kada araw patuloy kang gumalaw at makapag-asikaso ng mga bagay na iniingatan mo. Kapag okay ka, okay lahat ng iniingatan. Okay? Kailangan talaga tayo ay we are taking care of ourselves first para makagalaw ka every single day sa mga bagay na importante. Napakahalaga niyan isa buhay mo. The Empress cards being clarified by you have the Tower card. Yes, things are changing for the better. Dahil ginalingan mo, hinusayan mo, talagang nilaan mo expertise mo, doon papasok yung pagbabagong kinakailangan mo. So, sabi ng yung spirit guides, may mga bagay ka daw na hindi mo na kayang kontrolin. Example, may ginagawa kang project, gawa, buo. Kapag naipasa mo na, let go mo na. Huwag mo nang kontrolin pa. Huwag mo nang puwersahin pa. Let things happen on its natural order. Nagawa mo na yung best mo eh. So, hayaan mo ng kapalaran or si God ang magkaroon ng resulta or sagot para dito. Kung meron ka daw mga bagay na ginagawa ngayon, Scorpio, na out of your hands, talagang wala ka na magagawa. Let go. Let it be. No? At makikita mo na kung ano yung para sa'yo, magi-stay. At magaganap talaga yung nakatadhanang para sa'yo. Okay? So, wag mo nang kontrolin ng mga bagay-bagay ha. Let it happen. Let it change. And doon ka kumilos. Doon ka gumalaw. Kung ano man yung mga mangyayaring bago, yun yung kapitan mo. And work on it. Be flexible enough para ma-create pa rin yung gusto mo. Okay? In your divine messages, you have show the world the real you. Yes, ipakita mo yung authentic self mo. Ipakita mo kung sino ka talaga. Yung mga tamang tao, magi-stay para sa'yo. At yung mga tamang galawan ay mananatili para sa'yo. So, hindi mo kailangan magpanggap, hindi mo kailangang maging impostora. Mamahalin ka ng mga karapat-dapat na tao sa paligid. Okay? You also have a time for healing. Panahon na daw to para maghilom ka sa mga nangyari in the past, sa mga iiwanan mo, sa mga bibitawan mo. Panahon na para mag-move forward tayo at huwag nang isipin pa yung nakapanakit sa'yo. Ipagpasa Diyos mo na lamang and maghilom ka na. Especially here in your divine messages. You have the 9 of Wands. Pagod na pagod ka na. You have tried a lot of times. At maraming beses ka na dingadapa. Maraming beses ka nang nalugmok, nasaktan, nag-fail, nagka-heartbreak. Pero heto ka. Kailangan mo pa rin lumaban. Kailangan mo pa rin mag-push forward. Huwag susuko, huwag bibitaw kung talagang pangarap mo yan. Halimbawa, pangarap mong maging engineer. No? So, do your best. Huwag kang hihinto hanggat sa maganap siya. Okay? Because yan yung factor para talagang makamit mo manifestation mo is to not give up, especially on this manifestation. Ipakita mo talaga kay universe, kay God, na gusto mo talaga to. Because you will magnetize that dream. Okay? Clarify natin siya. The 9 of Wands. Meron ka palang 9-9 here. 9-9 is angel number for release. Pakawalan mo na yung mga bagay na hindi para sa'yo para makapag-focus ka sa pinaka-importanting blessing na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong Enero. Okay? 9 of Wands. The Lover's card. Yes, mahal mo yan eh. Hindi mo susukuan. Importante sa'yo to eh. Nandito yung passion mo, yung love mo, talagang ilalaan mo lahat dito. Ready ka to commit. Ready ka to give your paninindigan para dito. So, this is a conscious choice para sa'yo. Halimbawa, pangarap ko talagang mag-tarot eh. Kaya every single day, I continue showing up. Kahit pagod ako sa daily job ko, mag-tarot ko everyday kasi kailangan ako ng Scorpio. So, your choice will really matter this time. Kapag pinanindigan mo to, hindi ka susuko. Okay? Kasi alam mong dito ka sasaya, ito yung kukumpleto sa'yo, nandito yung passion at love mo. Okay? Very, very important yan.
In your fortune, you have cat, a two-faced friend. Wow, meron ka daw kaibigan, nako, na talaga namang plastikada. So, kailangan mong damdamin yan. Kailangan mong pakiramdaman with your intuition para malaman mo kung sino talaga yung taong dapat mo nang iwasan. You also have rainbow, the most difficult part of a situation is over. Wow. Meron na daw isang sitwasyon na medyo mahirap ang nalagpasan mo na. So, congrats po. Another message you have, rat. Someone working against you behind your back. Wow, ito yung tao talagang plastic sa'yo. Yung tao na akala mo mabait pag nakaharap ka, pero yun pala hindi. Naku, layuan mo yan. You also have fly, a period of ill health and depression. Sabi dito, kailangan talaga pagtuunan mo ng pansin ang sarili mo ha, matulog, mag-enjoy, lumabas-labas ka naman para maging balanse. Pag okay ka, okay lahat. Kaya importanteng alagaan ng health, especially your physical and mental. Okay? In your fortune, meron po kayong the Fool card. Fool card, new beginning, new opportunity. Meron kang balak tulayan ngayon. Ready ka na to take a risk. At ito yung magbubunga ng maganda para sa'yo. Halimbawa, balak mong mag-apply sa ganong kumpanya. Hindi ka naman nakatapos ng ganong course. Sabi mo, hindi, subok lang, try lang. Baka pwede. Biglang boom, gumana in your part. Sabi nung HR doon, kailangan kasi namin ng additional employee. Pwede ka naman siguro. Sige, we will train you. O, di ba? Parang sumugal ka lang sumubok ka lang kahit parang imposible, pero nakuha mo. So, now is the right time for you to take a risk, make a move. Sumugal ka naman sa buhay, makikita mo na talaga namang maglalanding ka sa maayos na pagkakataon. Okay? The full cards being clarified by the Ten of Swords. Yes, babangon ka na from all the pain. Nanggaling ka daw sa isang heartbreak, heartache, or talagang disappointment sa buhay mo na akala mo hindi ka na makakabawi. Akala mo wala ka ng chance pa for a new beginning. Pero dito, sinasabihan ka, may new start ka at babangon ka na from this suffering. So congrats. Palakpakan mo na. Talaga namang makakabangon na si Scorpio from suffering, from kumunoy, at meron kang new start, new money, new opportunity, new blessing na dapat mo yakapin kasi eto na yung start of something new. Congrats po. I-claim mo to, this will be yours. In your near future, eto ka, the Nine of Cups. Kitang-kita ko dito, unti-unti mo nang matutupad yung pangarap mo dahil niyakap mo tong bagong pagkakataon. Okay? For example, niyakap mo tong bagong opportunity, nakakapagpundar ka na halimbawa ng bag, bagong sapatos, nababayaran mo na yung bills, nakapag-ipon ka na paunti-unti. So, merong natutupad sa mga pinapangarap mo dahil sumugal ka ngayon. So, ngayon, sabi ng yung spirit guides, kailangan naka-aligned ka pa din sa yung mga wish, okay? Ano ibig sabihin nun? Kung ano yung wish mo, dapat ginagawa mo yung tamang paraan para maabot siya. Salubungin mo siya. Halimbawa, balak mong makapag-pundar for a new car, so dapat yung pera mo, iniipon mo ng tama para marating siya. Parang ganun. So, you're doing and giving your best effort para mapalapit ka sa wish mo. Okay? Bawal din dito ang ma-ego. Bawal ang ma-pride. Pag kailangan kumilos, huwag matigas ang ulo para maabot mo na yan. Okay? Nine of Cups rather, is being clarified by the Two of Pentacles. Yes, kailangan meron kang conscious choice. Alam mo kung ano yung mga bagay na importante sa'yo at yung mga bagay na hindi para mabalanse mo at ma-reach mo na tong goal na ito, tong wish na ito. Bigyan kita example. Halimbawa, ikaw ay nagkatrabaho sa araw, 9 to 5, tapos uwi ka, meron ka pang second job, online shop, nag-live selling ka halimbawa. Tapos, meron ka pang isa, nagyayaya si pinsan, inuman daw. So, alam mo kung ano yung dapat mong piliin. Trabaho sa araw, live selling sa gabi, hindi ko na i-entertain yung sinasabi sa akin ni pinsan na iinom daw kami. Kasi kailangan ko mag-ipon para sa wish ko. Parang ganyan. So, you need to align yourself para tumugma ka dito, makuha mo siya agad. Kung ano man yung mga asungot sa paligid, this time around, wag mo munang i-entertain para magawa mo yung balancing buhay, ma-achieve mo ito. Parang ganun ha. So, isa-isip mo yan para mag-gets mo for your life. Ang missing puzzle piece sa buhay ni Scorpio this time, eto yon, you have the Star card. Wow! Sabi dito, kailangan talagang manalig tayo. Marami sa inyo
na kaya hindi daw nangyayari yung manifestation kasi ikaw mismo may duda ka. Na parang, ay, siguro hindi naman mangyayari yan. Ay, siguro hanggang pangarap lang yan. Kung ikaw mismo may duda ka, paano mangyayari yung manifestation? Paano mo siya makukuha? So, kailangan daw talaga patuloy mong diligan yung ginagawa mo para maganap na siya in your favor. Patuloy kang magkaroon ng pag-asa na makukuha mo siya. Walang duda, walang pag-aagam-agam, walang pagdadalawang isip. Believe that it will arrive. Manalig ka, it will be yours. Okay? Narinig ko rin dito, patuloy ka magdasal, patuloy ka mag-manifest para maganap na siya. Okay? Kasi parang ikaw mismo, binablock mo mismo eh. Kasi baka hindi ka naniniwala eh. So you need to believe in yourself. Okay? Star cards being clarified by the Eight of Pentacles. Yes. Manalig ka that things will improve. Na lahat ng pinaghihirapan mo, lahat ng pinagsumikapan mo, ay merong patutunguhan. Pero ikaw mismo, tinatamad kang kumilos, tinatamad ka mag-improve at ayaw mong gumalaw, paano natin to maaabot? So parang, alam mo yung sikat na phrase na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ganun to eh. Kikilos tayo every single day para matupad yung pangarap natin, and then we will pray hard and manifest hard para maganap siya. Dapat talaga naniniwala ka na nasa kamay mo na. Talaga na-visualize mo ang sarili mo na ito na, nasa kamay ko na po, Lord, yung hinihiling ko. And continue working on it. Kailangan talaga pinapakita natin kay universe na handa tayong kumilos, we're giving our full effort for this to come in. Okay? Yun ang secret. Yun ang missing sa'yo para makuha mo ng manifestation mo. Okay? So Scorpio, ito po ang inyong January manifestation reading. Saan po kayo nakaresonate? Comment po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. After watching this video, magaganap na ang manifestation mo. So congrats po. And good luck po para sa inyong lahat. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Scorpio this time around. So, comment lang po kayo sa baba ha, kung saan po kayo naka-manifest, babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo, mga Scorpio. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.